Inuuna ng PHIVOLCS o ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang fault na sanhi raw ng magnitude 7.2 na lindol na tumama sa Visayas. Sa bayan ng Inabanga, makikitang umangat ang lupa na sakop ng naturang fault. Samantala patuloy ang pagsusumikap ng mga tiga-Bohol na makabangon sa trahedya. Binuksan na rin muli sa publiko ang Tarsier Sanctuary sa bayan ng Corelia. Live mula sa Inabanga sa Bohol, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, isa lang itong St. Paul Parish dito sa Inabanga sa mahigit 20 simbahan na napinsala ng lindol. 300 taon na ang simbahang ito at yung nasa likod nga natin makikita nyo ay halos gumuho na ang buong simbahan at tanging itong harapan na lang o yung fasad na lamang yung natira. Pero bukod sa mga sira sa simbahan, sa tahanan at iba pang istruktura, isa pang kinababahala ng mga residente dito yung pag-angat ng malaking bahagi ng lupa sa barangay Anonang na ayon sa ilang eksperto ay posibleng yung fault raw na pinanggalingan ng lindol. Kadalasang patagilid ang paggalaw ng mga lindol na nararanasan sa Pilipinas. Sa kaso ng pagyanig sa Central Visayas, paangat ang naging paggalaw ng lupa. Ang dating patag ng mga palayang ito, nagmistulang hagdan-hagdan. Kaya positibo raw ang PHIVOLCS, ito ang fault na kanilang hinahanap. Kailangan masukat ng PHIVOLCS ang lawak at haba ng nabuong hanging wall para matukoy ang sakop ng bagong fault na ito. This side, which is the hanging wall, this one moved up. Pero ito ba bumababa or naiwan lang siya dyan? Naiwan lang siya, ito lang tumaas. Okay. We already have an idea that there's a fault on the northern side or offshore of Bohol sa north. Hindi nga lang namin alam kung saan exactly. Ito yung kalsada dito sa barangay Anonang na naputol at nasira dahil pinaniniwalaan na sakop ito ng fault line na gumalaw ng magkaroon ng magnitude 7.2 na lindol. Ayon sa PHIVOLCS, ang fault line na ito posible raw na dire-diretso ng ilang daang kilometro, ng ilang bayan at ng ilang bundok pangaraw. Pero tiniyak ng PHIVOLCS na walang dapat ipangamba ang mga residente dahil posibleng abutin pa ng daang taon bago muling gumalaw ang fault. Ang kaso patuloy naman ang paglaki ng mga pinaniniwalaang sinkhole sa ilang bahagi ng probinsya, kaya hindi pa rin maiwasan ng mga residenteng mag-alala. Tulad na lang ng namataang butas sa Carmen na 2 metro ang lawak at 200 metro ang lalim. Sa sinkhole namang ito sa Katigbian, kasya ang 2 bus. Bumuka naman ang lupa sa barangay Baang. Ang bahay na ito halos lamunin na ng lupa. May nirecord kami na bahay na malapit sa Tension Tracks, very near, at talagang delikado yung bahay. Bilang pag-iingat, pinalilikas muna ang mga nakatira malapit sa mga sinkhole at cracks sa lupa. Pero saan naman kaya pwedeng pupunta ang mga residente? Gayong halos lahat ng lugar na pwede nilang takbuhan, nag-uumapaw na rin sa mga evacuee. Ang nasa 50 pamilyang ito sa Sagbayan, nagtsatsaga muna sa compound ng isang eskwelahan. Yung tubig namin parang gatas. Doon kami kumukuha ng tubig sa puso, ma'am. Tipid sa tubig. Malayo yung ano namin. Wala ring maayos na palikuran na ayon sa Department of Health, pwedeng maging ugat ng mga sakit tulad ng diarrhea, cholera at typhoid. Kaya magpapatayo raw ang DOH ng maayos na palikuran at mamimigay ng Hyposol para matiyak ang kalinisan ng inuming tubig. Patuloy rin ang pag-aksyon ng DPWH sa mga pangangailangan ng mga biktima ng lindol. Sa pagpapatuloy ng kanilang rehabilitation operations, nailagay na ang mga bakal na pansamantalang nagsisilbing tulay. Marami pa raw ang dapat nilang asikasuhin tulad ng mga nawasak ding sementeryo. Malapit na kasi ang undas at may mga nangangahas pumasok dito. Mabigyan lang ng maayos na libing ang mga namayapa nilang mahal sa buhay. Isa lang daw ito sa pagpapakita ng mga Boholano na kaya nilang lumaban sa hamon ng buhay. Ang ilang pura paroko tinipon na ang mga naisalbang imahe at upuan mula sa mga gumuhong simbahan. We have to have some suitable place for people to congregate and comfortably listen to the Word of God. We have to build these buildings for how many years, but we have to build the emotional, spiritual disposition of people for only a few weeks. Binuksan na rin muli sa publiko ang Tarsier Sanctuary sa Corelia. Nakarecover na raw kasi ang mga Tarsier na 2 araw na trauma matapos ng lindol. Kung may nagbibigay pag-asa man daw ngayon sa mga Boholano, isa riyan ang paniniwalang muli silang makakabangon at manunumbalik ang minsang masiglang turismo sa kanilang lalawigan.
Jessica, kanina lang noong tingin natin mga around 8:30 ay nakaramdam na naman tayo ng medyo malakas na aftershock dito sa Inabanga. Giniit nga kanina ng PHIVOLCS na yung mararamdaman daw na aftershocks posibleng umabot ng 2 to 3 weeks pero hindi na raw yan mas malakas doon sa main shock na magnitude 7.2. Jessica. Okay, Ruth, pakiklaro nga kasi nung katatapos lang ng lindol, ang sinabi ng PHIVOLCS, ito yung ang sanhi ng lindol ay yung East Bohol Fault. 20 kilometers, kung hindi ako nagkakamali, off Carmen. And then biglang nabago, a few days after, sinabing yung fault line pala ay nandun sa bayan ng Sagbayan, kung hindi ako nagkakamali. Ano itong Inabanga Fault ngayon ito? Bago ba ito? Actually, Jessica, tinetrace nila kasi ang sinasabi nila, hindi naman yan dyan lang sa Inabanga Fault. Posible raw na lumayo pa yan sa ilang bagay. Posibleng makasama dyan yung bayan ng Sagbayan o kaya Buena Vista sa taas yan ng Inabanga or pababa pa yan up to Loon. No? Pero ang sinasabi nila, dati na nilang napansin na may fault dyan, na may gumagalaw dyan. Ang sinasabi nila, yan yung tinawag na nila noon na North Offshore. Actually, may isa pa silang tinawag na fault zone na South Offshore na naman. Hindi pa nila daw ma-pinpoint exactly yung location noon as early as 2007. So nung nagkaroon nga ng ganitong markings, nagkaroon nga ng mga tinatawag nila na hanging wall, doon lang nila natukoy na yan nga yung area na yan. So ang gagawin nila ay ipa-plot nila ngayon kung saan mismo nagtatraverse itong fault line para malaman nila kung gaano talaga kalawak yan at kung anong mga lugar talaga yung sakop niyan, Jessica. Okay, so are we talking of only one fault for Bohol o posibleng several faults pala ang nandiyan? Even before, ang sinasabi na ng mga eksperto ay meron daw 3 fault zones, no? So, isa nga yung tinukoy na at napangalanan na East Bohol Fault Zone. Tapos ito nga yung tawag nila dati, yung North Offshore at yung South Offshore. So, yung sinasabi nila ay posibleng mas maging malinaw na ngayon kung ano talaga itong bagong fault line na ito dahil nga may mga marka at may mga uka nga doon sa, may mga umagap na bahagi ng lupa, no? Ang sabi kasi nila before, kung hindi nila makita yung ganyang klase ng markings, mas matagal na panahon para matukoy nila kung ano yan. Kasi ang gagawin nila, pag-aaralan nila yung pattern ng aftershocks kung saang mga lugar. Kaya sabi nila, magandang bagay daw na nakita nila ngayon yung ganitong pag-angat ng lupa, Jessica. Okay, this explains pala kung bakit ang daming caves sa buong Bohol, no? Itong sinkhole, itong klase ng earthquake na nakita natin. Kasi sa ibang lugar, kung hindi ako nagkakamali, Ruth, subduction yung nangyayari. Bumabagsak yung bahagi ng lupa. Pero dito, umangat. Ito yung sinasabi ng mga geologists na kausap mo. Tama? Tama, Jessica, kasi tinatawag nila na normal fault. Yun yung bagsak pababa ng lupa, diba? Tapos yung karaniwan na nangyayari dito nga daw sa Pilipinas, in the past, ang nakikita nating earthquake dito ay yung pagilid na movement. Ito daw kakaiba dahil paangat nga yung movement na ito. Kaya talagang masusi daw nilang pag-aaralan ito dahil mahalaga daw yung ganitong pag-aaral sa paggawa ng geohazard maps. Tsaka kailangan rin daw nila malaman kasi mag-recommend sila kung may mga lugar dyan na kailangan alisan ng mga nakatira or ng iba pang mga struktura na nakatayo dyan sa may fault line, Jessica. Okay, maiba naman tayo, Ruth. Alam ko, issue ngayon yung efficiency ng relief distribution, no? Kasi kahit na marami tayong nakikitang efforts na mag-distribute ng relief, hindi lang ang government sector, kundi pati na ang pribadong sektor, marami pa rin ang umaangal. Saan pa nagkakaproblema batay sa yung nakita, Ruth? Kasi Jessica, ang isang problema dito dahil nga hindi ayos yung mga kalsada, 'di ba? So hindi maabot yung ibang lugar. Pero kasi like tayo sa pagko-cover natin along the way, may nakikita tayo na private individuals na diretso na lang nilang binibigay yung kanilang mga relief goods doon sa mismong mga residenteng nasalanta. Kaya lang ang sinasabi, may ibang hindi nakakatanggap. So kanina lang din kausap natin si Governor Chato, no? Nakita natin naglabas siya ng isang memo kung saan naka-outline na talaga yung mga dadaanan ng relief goods. Kunyari, yung mga gamit para sa mga ospital, pupunta sa office na ito, yung mga food items pupunta sa office na ito. So kanina naglabas na sila ng mas detalyadong
process ng pag-distribute ng relief goods sa gabilangan ng mga ulat na yan na may ilang mga politiko umano na namimili ng pagbibigyan o kaya ay nagho-hoard pa nga raw ng relief goods, Jessica. O tama yun, kasi may mga natatanggap tayong texts, no, na mga nagrereklamo na porke hindi nila ibinoto yung nanalo, hindi daw sila nabibigyan ng relief goods. Sa nakita mo, maski pa paano, may sistema naman, na-prioritize naman kung alin yung mga relief goods na dapat unahin. Like, I think tubig, importante yan, di ba? Jessica, kasi kahapon nagpunta tayo doon sa isang isla malayo sa Calapin. Nagulat tayo kasi nakakita tayo doon ng team ng DSWD na namimigay rin ng relief goods, even sa private companies. Kasama nga dyan yung Kapuso Foundation na talagang nakakarating doon sa mga malalayong lugar. Pero meron talagang error, siguro hindi na rin natin narating kasi may mga dumarating talaga na reports or kahit naman sa social media, di ba? May mga nagsasabi na wala pa silang tubig or wala pa silang pagkain. Dito rin sa Inabanga, may ilang areas nga dito walang kuryente. Pero sabi naman kanina ng local government ay tinitingnan nila at may monitoring system daw sila doon sa mga lugar na hindi pa nararating ng tulong, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Bohol. Ruth Cabal.